ng Diyos. Paano mong sasabihin kinilala mo ang Diyos mo nang nabigo ka, nagalit ka? Nang may kinausap kang mga tao at di sumunod sa'yo, nagtampo ka? Kung kilala mo na ang Kristo at nasa sa'yo na ang Kristo, ayaw ka man ng kapwa mo, hindi ka man nila ginusto, hindi ka man minahal, ang Kristong tinanggap mo, nagmamahal sa'yo, maligaya ka pa rin. Buhay ba ang Diyos? At sasabihin mo, susunod ka kay Kristo, marami kang dahilan. Marami kang katwiran. Ikaw nga, maglakad ka. Kung balik-balik ka, makakarating ka ba sa pupuntahan mo? Hindi. Kaya kapag nakilala mo ang Kristo, dumiretso ka at makikita mo ang katwiran at kalooban ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung humakbang ka ng isa, nakita mo ang katwiran niya, pagkatapos ay tama na sa'yo, sapat na nakilala mo, hindi mo makikita yung pangalawa, hindi mo makikilala yung pangatlo, hindi mo makikita ang kasadsaran kung sino tinanggap mo. Sapagkat mananaig ang pagkatao mo at mawawala pagkatao mo na natanggap at kinilala mo ang dapat na unahin mo. Kaya, hindi siya Panginoon ng mga patay. Siya'y Panginoon ng mga buhay. Kaya patunayan mo na nakilala mo siya, ipaglaban mo ang buhay ng pananampalataya mo. Huwag yung katulad sa kapwa mo, o ka ngayon, bukas ay hindi ka. Mga minamahal, pakatandaan ninyo, mapalad ang may galak sa puso niya habang tinataliman niya ang kalooban ng Diyos niya. Sapagkat kung ang lahat ng alalahanin at mga hinahanap mo ang iyong tutuunan ng isip at damdamin, hindi mo mararamdaman ang totoong Diyos ng iyong buhay. Kaya nga, ang kumikilala sa mga bagay, ang damdamin niya ay nasa bagay. Ang kumikilala sa matuwid at kabanalan, ang damdamin niya ay nasa kabanalan. Ang kumikilala sa mabuti, iniwawaksi ang masama sa puso niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kahit natawagin kang huwad na propeta, kung totoo kasama, siyang hahatol sa inyong mga mapagparatang na anak niya. Kaya patotohanan mo na ika'y totoo nang di ikaw ang hatulan niya. Subalit, kung kapwa nga kayo nagsisipag sinungaling at pagpapaimbabaw, pare-parehas kayong parurusahan. Sino napili niya? Sino nakuha niya? Wala ni isa. Subalit, ikaw ba ay hinamak ng kapwa mo? Ikaw ba ay hinamak nito? Ikaw ba ay hinamak niyon? Ngunit dumiretso ka. Ikaw ay mapipili na isa sa nakipagtotoong anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo tao. Pakatandaan ninyo, hindi lahat ay maaabot ng diwa ang tinuran ko. Maliban na talos ang nangusap at nagparinig sa inyo ng tinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Di po ako galit ha. Di ako galit ha. Kaya lamang di ko rin alam ba't ganong mangusap Mayroon po ba kayong tanong? Alam niyo po, mahirap magpakatotoo, no? Pero kaya palang magpakatotoo ng tao. Mahirap pong magpakabuti. Pero sabi ng tao, subalit, pwede palang magpakabuti. Papaanong paraan? Kung sa palagay mo, hindi ka pa makatanggap ng mga salita, nasasaktan ka pa, nahihirapan ka pa, nagbibilang tao ka pa, iwasan mo makarinig ng alam mo makapagdudulot ng masakit sa iyo. Subalit kung saan ka nahihirapan, kung saan ka nasasaktan, sa tuwin na iyon ang iyong hinahanap at pinagmamasdan, hindi ka makalalaya dyan. Kaya kung saan ka mahina, hanapin mo ang kalakasan para yung kahinaan mo ay mapalakas
ng masusumpungan mong magpapalakas sa hina mo, sa kahinaan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kung wala pa kayo sa katwirang totoo, hindi sasabihin sa iyong, ba't ganyan ka? Sapagkat ang Diyos mo'y mabait. Kaya huwag mong habakin ang kapwa mo hindi makasunod, hindi makibahagi. Kaya ito pong gawain ito, kung sino man ang nanghihina, hindi ko ugali yung sulatan ko, tawagan ko, i-text ko, para anyayahan kong muli. Sapagkat isa man po sa mga nakasama ko dito, ay hindi ko ginawa iyon para nakasama ko sila. Sapagkat kung tatawagan ko lang, te-text ko, pagbibilin ko, patatawag ko, kaya pumarito, hindi po ganap yun. Kaya maaring ilang araw, sundin ako, maaring ilang araw, siya'y pumarito, kapag nanaig pa rin ang pagkatao niya, iwanan muli ako. Kaya lahat po ng pumaparito, ayaw kung ako ang nagsasabing dumito ka. Kung di ang gusto ko, ang Diyos ang maghari sa isip at damdamin niya, siyang magsabing dumito siya. Kapag hindi po ako nagtatayo ng relihiyon, hindi ako magtatayo ng relihiyon. Ako'y Katoliko, pagsisigawan ko sa buong mundo. Sapagkat walang masamang kahulugan ng Katoliko. Lahat sumasama lamang nasa tao. Kaya kapag sinabi ko masama ang Katoliko, para ako nang sinabi masama nanay ko, tatang ko. Kaya hindi ko sasabihin masama ang Katoliko. Kung hindi, ipagmamagaling ko, ipangangalandakan ko, ipagsisigawan ko, mabuti ang Katoliko. Sapagkat dito ko nakilala si Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa dako namang ito, kahit sino ka pa, ano ka pang relihiyon, wala rin akong pakialam. Hindi natin pag-uusapan yan. Hindi kita tatanungin kung ano ba relihiyon mo. Itatakwil kita, di kita papapasukin, pauwiin kita. Si Kristo'y walang pinipili. Kung tunay kang maka-Kristo at maka-Diyos, lahat ng kapwa mo, iibigin mo, mamahalin mo, paparti mo sa kalooban mong mula kay Kristo. Hindi yung kaanib mo lang. Kung magkagayon at kaanib mo lang, nagsasarili kayo. Sinosolo nyo ang Kristo. Sinosolo nyo ang Diyos nyo. Pangbuong mundo ang Kristo at Ama. Pakatandaan ninyo. Kaya kahit kailan, hindi problema rito kung anong relihiyon mo. Wala rin akong pakialam kung ano sasabihin mo pag umuwi ka na. Kung anong relihiyon ka. At nangundi na ka lang dito, nanuri, nagsuri. Bakit? Tao ka lang. May bibig ka, maaari ka magsalita. May isip ka, maaari ka mag-isip. Subalit, sa kapaligiran mo, nandyan ang Diyos mo. Kaya, hindi ako matatakot sa'yo. Hindi ako mahihiya sa'yo. At lalong hindi kita pagagalitan kung ako may hamakin mo at magtawa ka. Sapagkat may Diyos na nakaririnig, nakakakita. Kaya, magmahalan na lang tayo. Buhay po ba ang Diyos? Mami na mahal, bakit kaya? Ba't kaya hindi ito magawa ng tao? Sasabihin, maka-Diyos, maka-Kristo. Ba't naninira ng kapwa-tao? Ba't sinisiraan yung kapwa-tao? Pag nagpahayag ka, kailangan walang patama sa kapwa mo. Kailangan yung totoo sinasabi mo. Sapagkat yung nagpapatama, may laman ang damdamin. Pakatandaan niyo po, ba't nahayag ng Kristo ang mapagpaimbabaw kayo? Sapagkat yun ang nararamdaman niya sa mga tao. At wala namang mayahayag ang Espiritu Santo kung walang ipapadama sa pinaghaharian niya. Kaya, yung mga sinasabi, yun ang nakita ng Diyos. Yung nagaganap sa lupa. Kaya kung patatamaan ka, sa palagay mo, ikaw na nagkasala. Sapagkat di mabubuo ang mensahe kung walang bibig kasing mensahe. Ngayon, kung sa palagay mo, ikaw'y pinatatamaan, ikaw ay ganito at ganyan, patawarin ka, umuwi ka na lang. Sapagkat hindi ka nagbago, nagkasala ka pa. Sapagkat hindi ka magagalak, magagalit ka pa. Kaya hindi ka gagaling. Subalit, kung nakadama ka, nakakilala ka, nakaunawa ka, sigurado, aliwalas ang pag-iisip mo, payapa kang uuwi, may galak ang puso mo. Sapagkat ang Diyos mo ay makatotohanan. Bawat
sandali ng inyong buhay. Kaya, hindi problema, hindi dahilan. Huwag mong sabihin, tao ka lang. Lahat ay tao lamang ang paghaharian. Kaya lamang ang maghahari ay hindi tao. Kaya kung gusto mong mapagharian, huwag mong ikatwiran, tao ka lang. Sapagkat walang hayop na paghaharian ng banal na Espiritu. Tao ang paghaharian ng Espiritong banal. Buhay po ba ang Diyos? Walang paghaharian na halaman, sapagkat ang halaman ay nakatubong pakawag-kaway kapag may hangin. Kaya hindi pwedeng lukuban ng banal na Espiritu. Kaya ikaw tao ang lulukuban kung magpapakatotoo ka. Sapagkat ang Diyos mo'y hindi huwad. Totoo. Ang Kristo mo'y hindi huwad na propeta. Totoo. Kaya kung totoo mong nakilala ang Panginoon mong tagapagligtas, magpakatotoo ka, tao. Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Kaya sa dakong ito, hindi mahalaga. Ano ba dinala mo? Ano ba sinuhol mo? Sapagkat dito, walang suhulan, walang bayaran. Kundi, ibigay mong tapat ang puso mo, ang isip mo'y maging malinis, at maghahari sa'yo ang banal na malinis, ang totoong Diyos mo na pinaghaharian ay tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patnubayan kayong ganap, malubos kayong galak, ang taglay sa paghayo, dalaang kaaliwan. Hindi hinanakit, hindi pagdaramdam, hindi galit, hindi kayabangan, hindi pagsiselos, hindi inggit, sapagkat hindi ka mapaghaharian ng banal na Espiritu. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo tao. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kahit di ka lumalagok ng gamot, kung masaya ang puso mo, masigla katawan mo. Kahit di ka nakakatulog, kung ang Kristo ang nasa isip mo, di sasakit ulo mo. Kahit buntong hininga ka ng buntong hininga sa buhay mo, kung may galak ang puso mo, makakakain ka pa rin kahit bagong ang ulam mo. Subalit, kung may hinanakit at puot at galit ka, kahit ilang putay nasa hapagdulangan, namimikilan lamang. Buhay po ba ang Diyos? Mamahal, sumainyo ang kapayapaan, kaya may ngipin ka mang dumurog at ngumuyang bagang. Pag dumating yan sa loob ng katawan, dulot ay kolesterol, triglyceride, sapagkat ang aabutan ng kinatas na pagkain ay galit, hinanakit. Kaya ang puso mo ay magbabara. O tao, mahal ko kayo. Yan ang pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Manapang magbahog ka ng tubig at budburan mo ng asin. Kung masaya ang iyong puso, nginangatan ng bibig mo ang kanin, nilalagok ng lalamunan mo, dumadaan sa isang pagos mo. Aba, pag nagkalat sa buong katawan mo yan, pusog ng tiyan mo, malusog pa katawan mo. Kaysa iba't ibang putahe, pinasok sa puso mo'y galit. Pagkatapos, nanikip ang dibdib ko sa taba ng baboy na kinain ko. Buhay mga ba, mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Tao ang may pandinig ay nakarinig. Magalak, matuwa ang may pandama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Nako, napakabuhay ng Diyos. Kaya, dahil buhay ang Diyos, ayan. Oh, buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ayan. Ganyan ang buhay. Alam niyo po, kapag nagsasabi ka ng masaya ka pero hindi ka masaya, dinadaya mo sarili mo. Pag sinasabi mo, wala kang galit, pero galit na galit ka, dinadaya mo sarili mo. Kaya, pag sinabi mo,
Wala akong hinanakit. Totoo yun. Dapat totoo yun. Sapagkat nasusuri ng ama mo ang dibdib. Liliririp niya ang puso mo. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Oh. Buhay po ba ang Diyos? Ay, buhay. Lumapit kayo dito na makakuha kayo. Hindi kayo abutan dyan, oh. Pa. Ang hangin, makakaikot kahit saan. Subalit ang kende, hindi makalilipad sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Ginigising ang ulo mo. Ang utak mo. Ginigising din pala si Apo Kulcheng. Ah! Masaya po ba ang buhay? Alam niyo po, iba-iba ang tinig ng tao at iba-iba yung pagdi-deliver ng salita. Subalit, hindi doon nakukuha yung po bang may boses na mabagsik, yung pabagsak magsalita, may pananalitang napaka-malumanay, pero sa puso mabagsik. Alin po gusto ninyo? Yung mabagsik magsalita, subalit may pag-ibig. Ang Kristo po, diretsang magsalita, mabagsik, subalit may pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, mayroong taong hindi mapang-uto. Yung hindi malambing, subalit mapagmahal.
Iba-iba ang ibinigay ng Ama. Mayroon taong bulaga ang mata, singkit, mayroon taong tantalizing eyes, pero hindi lahat dun sa tantalizing eyes ay mabait. Mayroong bulaga ang mata, mabait. Mayroong singkit ang mata, masama ugali. Buhay po ba ang Diyos? Kaya wala po diyan, wala sa panlabas na kaanyuan at wala sa tinig, kundi nasa kalooban ng dibdib. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pag may nakita kayong, kakabagsik namang magsalita niyan, mabilis magsalita yan, huwag po yun ang hatulan niyo't husgahan, sapagkat hindi sa pananalita ang kabutihan, kundi nasa kalooban. Maganda ang pakinggan yan, malumanay, mabait. Hindi rin po doon, sapagkat may simple at may taong tahitahimik nasa loobang kulo. Buhay po ba ang Diyos? Ang mahalaga, nasa puso mo ang totoo, nasa kalooban mo ang mabuti, at nasa pag-iisip mo ang malinis. Kaya sa inyo pong lahat, huwag kayong tititig sa kapwa nyo sa, mukhang santa yan, mukhang santo yon, mukhang balasubas yon, mukhang sanggano yon, mukha ekang loka-loka yan na. Wala po dyan yan. Pakatandaan nyo, ang Diyos Ama lang ang nakalilirip ng puso ng tao at ang kanyang espiritu. Manapa, kung gusto mong makipagtotoo ang kapwa mo sa iyo, makipagtotoo ka rin sa kapwa mo tao. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Pakatandaan po ninyo, sa anak man, mayroong hindi nagpapahalaga sa bagay. Mahalin mo lang siya. Pahalagahan mo lang siya. Subalit mayroong anak na ang mahalaga lang sa kanya'y pera at material. Ang ina niya, ang tatay niya ay di mahalaga. Pakatandaan niyo po, iba't ibang kagustuhan ng tao, mayroong magpapahalaga sa bagay kahit ikay di niya pahahalagahan. Subalit, may taong pinahahalagahan, ikaw at ang bagay ay baliwala sa kanya. Ang Diyos ang kilalanin mo, lahat ng gusto mo para sa araw-araw na kailangan mo, siyang magbibigay. Kaya sinabi niya, God will provide. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sinasabi niya, God is so good. God is always there. He, 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 he. Sabi pa ng tao, pa-English pa. Pala naman, ano kayon? Alam niya sabihin, sa puso niya, hindi alam. Buhay po ba ang Diyos? Mamamahal, katotohanan. Kahit wala kang alam kahit isang English, alam mo lang, ang Diyos, ang masakit sa iyo, ay huwag mong gagawin sa kapwa mo, kalulugdan kaniya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mahalaga ang pinag-aralan, tama. Dapat pag-aralan mo ang bawat bagay, ang bawat araw, at ang bawat bukas. Subalit, ang higit mong pag-aralan kung paanong Diyos mo ay malulugod sa iyo. Patnubayan kayo't pagarian, malubos ang inyong kasiyahan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ba't mabilis magturan si Apo Kunching at pinabibilis pa. Tanda nang di pinag-aralan, ang lahat ng sa inyo'y idinatal. Kundi bagkos, kung susuriin nyo man, walang mali. Kaya kung nakipagtotoo, ang makikipagtotoo, kikita niya ang Diyos ay katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagkarameneyahanang, nagkarameneyahanang, nagkarameneyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na po?
Kumusta na kayo? Oh, masaya ka ngene. Aro, binda mo itang mensahe. Aro, masaya ya. Oh, kumusta na po? Kumusta na po? Oh, marakal na sasabihan nene. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ang pasok ko dito, ha? Sa lalaki, hindi pwedeng ganyan ni Apo Kunching. Baka sabihin, aba, anong ginagawa ni Apo Kunching doon? Kaya, babae ka lang. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, alam niyo po, ay nako, isang araw may pinuntahan po kaming simbahan na doon mismo sa tabernacle ay pinatungo ako. Tapos, pinaluhod ako ng espiritu at pinamulat ang aking mata, pinatitigan sa akin yung nasa harapan ko. At may binabahagi po siya sa akin. May dala-dala pa siyang, pati yung lalagyan ay Nazareno. Subalit hindi ko po pwedeng ibahagi kung ano yung binahagi sa akin. Sapagkat sabi nga po, hindi lahat ng binabahagi sa iyo ay kukwento mo para kasiraan ng kapwa mo. Subalit may mga tao po na kala nila lahat ng binabahagi ng espiritu ay dapat po susuriin mo. Kung maninira ka na ng kapwa mo at sinisiraan mo na yung kapwa mo, hindi na good spirit yan. Bad spirit na yan. Sapagkat ang Diyos po ay hindi ganun. Tama po ba? Kaya lahat ng pumapasok, kapag ginagamit ka, susuriin mo. Ngayon, kung halimbawa pagtutuwid sa kapwa mo, para mabago siya, para maganyan. Kung malakas ang kalooban mo at pinalalakas niya, kausapin mo siya, subalit kayo lang din. Hindi yung kukwento mo kahit kanino. Chismis na yun. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang paghahari po ng Panginoon ay laganap sa lumpang ito, sa ibabaw ng mundo, subalit, huwag mong ipagyabang na pinaghaharian ka kung napakasama naman ang bibig mo sa kapwa mo. Na pinag-iisipan mo kahit na sino, pinananahimik yung mga kapwa mo. Alam niyo po, napakasarap yung ang paghahari ng Panginoon ay maging tapat at totoo. At dito po sa dakong ito, alam ko yung mga manggagamot na pumupunta dito. Kilala ko. Subalit, tama na ako at saka ang Panginoon kabatid. Pero hindi kita papahiya. Hindi ko sasabihin na, kaya ka nandito, nagsusuri ka lang. Kaya ka nandito, tinitingnan mo lang kung anong ginagawa dito at pagkatapos ay, ganito, ganito. Hindi po, sapagkat sa dakong ito, kung paano binigay ay kabanalan at pagpapakabuti, kailangan, kung ang kapwa mo man masama ang iniisip niya at masama ang paratang sa'yo, ikaw na pinag-iisipan, magpakabuti ka. Buhay ba ang Diyos? At alam ko rin po, yung mga tumutungo rito ay, kung di man manggagamot ay itaglay. Subalit, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung ano man ang taglay niya, napalagay niya itaglay niya, ibigay mo sa kanya ay pag-ibig. Buhay ba ang Diyos? Kaya lang may mga taong, ang pananaw nila sa sarili, sila lang ang tama, sila lang ang magaling. Sila lang ang tunay na pastor, tunay na mangangaral. Hindi ganon. Sapagkat hindi mo pwedeng sukatin ang sarili mo, ang Diyos ang susukat sa iyo. At lalong hindi mo maaaring sabihin, wala kang mali. Ang Ama lang makapagsasalita sa iyo kung wala kang mali. Kaya dapat lagi mong tingnan ang sarili mo, may mali ka para may itama ka. Ngayon, kung titingnan mo sa sarili mo ay puro tama ka, eh
walang itatama sa iyo ang Diyos. Banal ka na. Kaya po, sa dakong ito, lahat ng pumaparito, wala kayong maririnig. Hoy, nanunuri ka lang. Hoy, nandito ka para... Hindi. Bagkus, kung may pandinig ka, makarinig ka. Kung may mata ka, magliwanag ka. At kung kilala mo ang Kristo, suriin mo ang bawat kataga na pinakinggan mo. Kung tunay ka kay Kristo, maunawaan mo ang salitay. Tumpak, tama, at marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat ang gawain ito ay di binalangkas ng tao, at di tao ang bumuo at nagbigay. Kaya kung kilala mo yung bumuo dito, uuwi kang masaya. Kung hindi mo nakilala, talagang di mo pa siya kilala. Yan ang pawang katotohanan. Kaya sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kaya sa inyong lahat, nawa ang isip, damdamin nyo, makipagtotoo sa hindi nyo nakikita, subalit nakikita kayo. Pagpalain kayo tao. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa mga anak mo, kung saan man dako nakaabot at makaaabot ang salita mo. Ikaw ang nakababatid, ikaw nakalilirip, tanging ikaw ang may karapatan na humusga kanino man. Paging dapatin mo at maging marapat silang lahat upang ang iyong kaukulan ay ganap nilang matanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga maliwanag, pag mong subukan ang Espiritu, baka ikaw ang masubukan. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Halina kayo, mga minamahal, mga bago lamang, kaya Apo Kunching. 2:00 na po, umuwi si Apo Kunching at ilang alagad na kasama. Kaya, may Lunes pa. May Lunes pa po sa gawain, subalit sa Pinay, may bukas pa.